Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Ito ay babala sa mga OFW. Huwag ninyong hayaan na masayang ang pinaghirapan niyong pera. Bakit? Kung ikaw ay OFW, pagod, puyat, malayo sa pamilya, tapos may nag-alok sa'yo ng sure na kita, pakinggan muna ito bago ka maglabas ng pera. Marami sa atin ang hindi tinatalo ng hirap sa abroad, pero natatalo ng scam pag-uwi. At ayokong mangyari yan sa'yo. May nakausap akong OFW, may ipon, may pangarap. Pag-uwi niya sa Pilipinas, may nag-alok ng investment. Sabi niya, sure profit yan. Walang lugi. Anyway, kaibigan mo naman ako. O sabi ng iba, kailangan lang ngayon. Okay, pagbalik niya abroad, wala na ang pera. Wala na ang kaibigan. Pati tiwala sa sarili na wala. Hindi siya tanga, nagtiwala lang siya. Mga OFW, pakinggan nyo ito. Una, guaranteed profit. Kapag narinig mo ang salitang sure na kita, walang risk, fixed income, red flag na agad yan. Ibig sabihin, scam yan. Walang investment sa mundo na walang risk. Pangalawa, kapag minamadali ka, ganyan ng mga scammer. Sige na, ngayon na. Limited slot. Last chance mo na. Kung legit yan, hindi ka nila pipilitin. Magdesisyon ka agad. Pangatlo, ang mga scammer, kaibigan o kamag-anak, masakit pero totoo. Minsan ka-batch, minsan ka-church, mga kamag-anak, at hindi porke kakilala o kakilala mo ligtas na. Pangapat, online scams, crypto signals, forex boots, task scam, romance scam, OFW ka, lonely ka. Minsan yan ang inaabangan nila. Ito ang mga simple rules na sana tandaan mo para wag tayo may scam. Number 1, wag magdesisyon agad. Maghintay ka ng 7 days, 14 days, kahit 30 days. Kung legit yan, hintayin ka niya. Rule number 2, magtanong ng magtanong. Tanungin mo, SEC registered ba yan? May totoong office ba yan? May audited financial ba? Ang scammer ayaw sa maraming tanong. Yan, ganyan yan. Rule number 3, huwag ibigay kahit kanino ang OTP. Yung mga ATM details, passport, ID with signature, kahit pa sabihin nilang tulong lang, huwag kayong susunod. Rule number 4, start small or don't start at all. Kung ayaw tumanggap ng maliit na test amount o maliit na test amount, tumigil ka na. Rule number 5, humingi ng second opinion. Sino-sino yan? Mga kaibigan, asawa, pwede rin ang mentor, manalangin, maghingi ng confirmation. Ang scam, gusto kang mag-isa lang magdesisyon. Totoo yan. Part 3. May sinasabi ang Biblia patungkol sa huwag tayong scam. Alam mo na ang Bible ay nagbabala sa atin patungkol sa mga manluloko. Sabi dito, ang musmos ay naniniwala sa lahat, ngunit ang marunong ay nag-iingat. Sabi sa Proverbs chapter 14 verse 15,
Hindi po kasalanan ang magtiwala, pero responsibilidad ang mag-ingat. Diba? OFW, pakinggan niyo po ito. Ang pera mo ay bunga ng pawis, luha at sakripisyo. Hindi yan madaling palitan. Mas okay ang mabagal ang pagyaman kaysa mabilis kang mawalan. Hindi ka naman kuripot, marunong ka lang. Kung may kakilala kang OFW, i-share mo ang video na ito. Baga sa simpleng paalala na to, may isang pamilya ang maililigtas sa pagkasira ng kinabukasan. Salamat at mag-ingat tayong lahat. Masakit kaya sa loob na ikaw ay may scam. Masakit na masakit talaga. Kaya ibig sabihin, kapag napapansin ninyo na medyo ang ating kausap, lalo sa online ay scammer, tingnan lang natin yung mga paalalang yan. At ang isa sa pinakamaganda niyan, ibig sabihin, kung marami kang alam, malaki rin ang posibilidad na hindi ka may scam. Then, lagi tayong magtanong sa iba. At marami niyan. Magagaling yan magsalita. Talagang madadala ka. At bandang huli, ayan, kapag hindi tayo nag-iingat, ang resulta, masakit sa loob. May mga taong nagpapakamatay pa dahil dyan sa sila ay nakaranas ng may scam. Huwag naman nawang mangyari yun. Pero mas maganda na yung wag tayong magbibitaw, lalo na kung ito ay napakalaking halaga, sapagkat ito ay pinaghirapan nyo. Ito ay binigyan nyo ng panahon kasama ang ating isip, utak, katawan, and then may scam lang tayo. So, yan lang po ang paalala sa ating lahat. God bless you.